secret mindset ng taong madali makamove on. Yan. Well, ito mga utol, sa mga nahihirapan man dyan or sa mga gustong kumalas sa mga partner nila. Actually, kahit in a relationship pa kayo is pwede mo nang simulan yung pag-move on eh. Oh. That's why kung minsan, kung napapansin ninyo na bakit yung mga partner ninyo ay kakahiwalay nyo pa lang pero parang ganun lang kabilis or kadali sa kanya na parang naka-move on kaagad-agad. Dahil yung hindi mo alam ay noong kayo pa lang is dinadahan-dahan ka na niya na siya ay nagmo-move on. Kumukuha na ng buwelo kumbaga. So ito din yung isang sikreto or isang pamamaraan na kahit habang kayo pa lang ay pwedeng-pwede ka nang magsimula sa pag-move on. Para kung sakali na kayo man ay magkahiwalay ay hindi ka nagaano or lubos na masaktan. Yes. So ito ngayon mga utol, speaking of mindset, ibig sabihin pagkakaroon ng mindset or mentality na dapat meron kang ganito. Kasi even me ay isa rin ito sa sekreto na iniisip ko para makapag-move on, para makaalis or para makatakas and para makatapos or para tapusin yung relationship na ito without any regrets or wala nang halong pag-aalinlangan. Yes, so ito ngayon mga utol, ano nga ba yung mentalidad na ito? Na ito dapat yung palagi mong isipin. Okay, first question, ito ha, kailangan mong itanong ito talaga sa iyong sarili. No? Kung sa ngayon man ay nahihirapan ka, nasasaktan, na parang palagi kang balisa, tolero, napapraning. So ngayon, itatanong ko ito sa iyo. And itatanong mo rin syempre sa iyong sarili. Sino nga ba yung tao na nagbibigay sa iyo ng pasakit? Sino nga ba yung tao na nagbibigay sa iyo ng paghihirap? Sino nga ba yung nagpapahirap sa iyo? Kung bakit ka nasasaktan, kung bakit ka umiiyak na lang gabi-gabi, na kung bakit parang may pagsisisi sa iyong sarili, na kung bakit humahantong ito lagi sa iyo, na bakit parang ang malas mo, lalong-lalo na sa relationship ninyo. So, ang tanong, ito dapat yung mentalidad mo. Sino nga ba yung taong nagpapahirap sa'yo? Ano nga ba yung nagpapahirap sa'yo? So ngayon, kung maisasagot mo, or kung alam na alam mo na yung sagot, ay yun ang dapat mong tanggalin sa buhay mo. Yun ang dapat mong alisin utol. Kung sino at saka kung ano yung nagpapahirap sa iyong sarili. Kung sino yung nagbibigay ng pasakit sa'yo. Kung sino yung nagpapahirap sa'yo, yun ang alisin mo. No, kumbaga pa mag-minus tayo. No, mag-subtract tayo. Magbawas tayo. Magtanggal tayo. Kasi parang napakasimple lang naman ito i-analyze eh. No, even nga sa mga teenagers is pag sinabing kung saan sila nahihirapan ay masasagot na kaagad nila kung ano yung tanging sagot. Kundi tanggalin yung bagay or yung tao or yung kung ano-ano man dyan na nagpapahirap sa kanila. So, isa rin itong mentalidad or mindset ng taong napakataas ng value or mataas yung pagbigay ng respeto sa kanilang sarili. Even me, yes, utol, yun din talaga ang palagi kong kine-question. Kapag ako ay nahihirapan, nasasaktan, no, yung tipong parang bakit humantong yung buhay ko sa ganito? Sino nga ba yung nagbibigay sa akin ng sagabal? Sino nga ba yung nagpapahirap sa akin? So ngayon, dahil naisagot ko na ito pala yung partner ko, na which is noon ito, no? Na uy, ito pala yung nagbibigay talaga ng pasakit sa akin. Nung time na wala siya is parang hindi naman ako ganito eh. Hindi ako nahihirapan. Napaka-smooth, no? No, yung flow or yung daloy ng pamumuhay ko araw-araw. Pero nung simula na dumating yung taong ito, parang ang hirap. Kaya nga tayo pumapasok sa isang relasyon, kaya nga tayo nagmamahal dahil akala natin is once na isukli ito sa atin, yes, if, no? Kung pagmamahal din yung ibabalik sa atin, ay mas napakasarap nga syempre. No, mafe-feel mo yung happiness, kaligayahan, and napaka-smooth, no? Yung nung daloy or yung flow.
Kagaya ng sinabi ko kanina, nung time na ikaw ay single, and then kapag makatagpo ka, kahit sabihin man natin na meron ka ng partner, kapag makatagpo ka ng isang taong tapat, mapagmahal, ay still magiging smooth yung flow ng daloy ng pamumuhay ninyo. But kung ito naman ngayon sa tao, simula nang dumating siya sa buhay mo, ay nagiging parang nagiging impyerno yung pamumuhay mo. Halos hindi ka na makatulog, napapraning, nasiselos, na parang ang hirap, no? Kundi parang problema na lang yung binibigay sa'yo. So it means, utol, siya lang talaga, or yun yung taong ito yung nagpapahirap sa'yo na kailangan mong tanggalin. So dapat meron ka talagang mentalidad na ganito, utol. So sa mga nahihirapan dyan, no, itanong mo ito sa iyong sarili. Kasi ako noon is may katigasan din ng ulo, kagaya sa inyo. Lahat naman siguro ng nagmamahal ay actually napagdaanan ko rin ito, no, na naging matigas yung ulo ko dahil mahal ko yung tao. So hindi ko sila pinapakinggan kung sino man yung nag-a-advise sa akin. Yan, nagiging matigas ako. Ako, ang importante, mahal ko ito, baka magbago, no, dahil dahan ko siyang babaguhin sa pamamagitan na kailangan makita niya rin yung halaga ko. Pero sa maling pamamaraan ay mas lalo lang nagiging lumala yung sitwasyon. Mas lalo lang akong nahirapan dahil wala pa akong thinking or mindset na sino ba yung nagpapahirap sa akin. So wala pang ganun, utol, until na na-discover ko, until na na-realize ko, and until na napag-aralan ko din na kailangan pala, which is napaka-importante, utol, no, yung thinking na ito or yung mindset na ito, kahit sa anong bagay or kahit sa anumang aspeto, kung saan ka man naroroon, mapatrabaho man, kung ano yung nagpapahirap sa'yo, na alam mong parang hirap ka, na parang ito yung talaga yung nagbibigay sa'yo ng stress, ng problema, then kailangan mong tanggalin, kailangan mong tapusin, kailangan mong umigsit sa ganyang situation, utol. Yun, napakasilaw, medyo maaraw, no? So but anyway, importante na naririnig nyo ako dyan. So yun na nga. So sa mga nahihirapan, nasasaktan, and kahit nasa kasalukuyan pa na in a relationship, dapat meron kang thinking na ganito, utol, no? Kailangan mong isipin kung sino yung nagpapahirap sa iyo, dahil ito yung tanging solusyon para makatakas ka, para mabuksan, no, ang iyong mentalidad, para magkaroon ka rin ng realization, oo nga, no, siya ito yung nagpapahirap sa akin, eh. So ngayon, kung hindi mo ito tatapusin, kung hindi mo ito tatakasan, ay mas lalo ka lang mahihirapan. Paulit-ulit yung cycle, utol. Kung ano yung pinoproblema mo noon, simula nung dumating yung taong ito, ay kung ano din yung nagiging problema mo hanggang sa ngayon, ay still, yun at yun pa rin yung magiging problema mo in the future. No? Kung nandyan ka pa rin mananatili sa kaparehong tao kung saan ka nahihirapan. Okay? So yun ang po ang tanging sikreto dyan. Isipin kung ano at saka sino yung nagpapahirap sa'yo, at saka yun ang tanging tanggalin mo. Copy? So yun ang po mga utol, sana'y nakatulong yung video na ito. Ito na, sumisikat na yung araw, no? Medyo ayun. So yun lang po, ha? Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babu! Tayong coach ng pag-ibig, si Kuya Kiko lang ay sapat na sa mga pusong nasaktan. Gagabayan ka namin sa